po, sa mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. Welcome po muli sa ating buwan ngayong hapon. Kami po bilang World of Salvation Christian Church. Hindi po kami magsawang bahagi ang salita ng Panginoon. Linggo-linggo, sa ganyan po, mas marami pa po tayong maabot na kaluluwa para sa ating Panginoon. Hallelujah. Huwag po natin kalimutan i-share po itong ating live video ngayong hapon na ito sa ating mga friends, sa ating kapamilya ng sabihin po, mas marami pa po tayong madala sa paanan ng ating Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo mag-start, maaari po bang tumayong ang lahat at ihanda natin ang ating mga puso para sa ating Panginoon. Pangungunahan po tayo ni Brother Brian sa isang panalangin. Amen. Ayan. Muli, isang pagpalang hapon po sa lahat. Alam ko, ready na ang lahat para sa ating praise and worship and makapag-alam ng salita ng Panginoon. Pero dako muna po tayo sa ating maisang panalangin. Pinakasamahan niyo po ako. Amen. Hallelujah. Maraming Diyos sa mga pangyarihan, Lord, muli, malapit kami sa inyong harapan. Pinataas ang iyong pangalan, Lord God, dinadakilang at sinasamba Panginoon. Lord, pagkakas po sa bawat kasalanan namin nagagawa, Lord, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito na patuloy po kami sinasamahan ng bawat isa at patuloy po kami mag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God. At pinataas po namin, Panginoon, aming pastor na patuloy na magbabahagi ng iyong mga salita, Lord, mga salita mo lamang, Panginoon, mga tawag sa hanggang mga bibig, Lord God, at pinataas po namin, Panginoon, mga kapatid namin na wala po dito sa bahay panambahan, Lord God. Ingatan niyo po sila kasi maraming sila dito, Panginoon. Maraming salamat po at kayo po mamuna sa bawat isa, Lord God. Puhin niyo po ang bawat puso namin. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Handa na po ba tayo magpuri at umawit para sa ating Panginoon? Hallelujah! Mari po ang pumalakang puno kung tayo para sa ating Panginoon. Palakang para sa ating Panginoon. Hallelujah! We praise your name, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, sa ating Panginoon. Ikaw ang aming pinupurit, sinasamba, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa hapon ito. We praise your name. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaabang, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang maghiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Tunay nga po, Panginoon, na ika'y sapat sa amin, Lord Jesus. Nangangamba sa kawalan, mapapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y siyang katubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti, oh, ikaw
po, Panginoon, na kami umasa sa inyo ng malagasang pagpapala para sa amin sa hapon na ito, Lord Jesus. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Minsan ba sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalagas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilang kanluran, di magsilangan saan man mapunta. Lumalagas ang pagpapala ay aking natanggap. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi na. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalagas ang pagpapala, aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilang kanluran, di mo silangan saan man mapunta. Lumalagas ang pagpapala ay aking natanggap na. Lumalagas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilang kanluran, di mo silangan saan man mapunta. Lumalagas ang pagpapala ay aking natanggap na. Hallelujah! Tuloy-tuloy! 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 Tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy at tagumpay. Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hanapin pa. Buhay ko'y maganda na maganda. Lumalagas sa akin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa akin na. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala.
Ikaw ang aming tinataas, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Tunay nga po, alam po namin, Lord Jesus, na walang imposible sa inyo, Lord. Tunay nga po, Panginoon, meron kayong inihanda, Panginoon, na para sa amin, Lord Jesus. Hindi lang po pagpapala, Lord Jesus, sa aming material na mga pangangailangan, Lord, pati spiritually, Lord Jesus. Tunay nga po, pagpapalain niyo po kami. Kami patuloy niyo pong palalakas kayong Panginoon sa aming Espiritu, Lord Jesus. Nang sa gayon po, Panginoon, tunay nga, patuloy po kami mabago, Panginoon, at maging kalugod-lugod po, Panginoon, sa inyong kaharapan, Lord Jesus. Hallelujah. Higit sa kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking ni minsan na hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, di minsan na hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat
Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Pupurihin ka sa awit, Lord Jesus. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Kadakilaan mo'y di Tunay nga, hindi ka mapapantayan, Panginoon. We praise your name, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Manatili po tayo sa dakilang presensya ng ating Panginoon. Mga kapatid, let's just empty ourselves before God. Kung ano mga bagay sa ating buhay, kabigatan, kalungkutan, o ano mga iniisip po natin mga negatibo, ano mga bagay na gumugulo po sa atin. One of the reasons why we gather together, of course, unang-una po ay purihin at sambay ng ating Panginoon. At bukod po doon, upang tayo po mga kapatid ay mag-commune o kumausap sa ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, cast all your cares upon me because I care for you. Ano mang alalahanin, ano mang mga kabigatan, ay atin pong ihagis. Sabi doon, cast, ihagis po. Dahil siya po ay may malasakit sa atin because He cares for us. Ayon ng Panginoon na araw-araw ng ating buhay, yung kabigatan na dala-dala natin ay day in, day out, dala-dala natin yan. Let us surrender our burdens to the Lord this afternoon. Taas po natin ating kamay sa Diyos. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na karapat dapat kang purihin at sambahin sa aming kalagitnaan. Lord Jesus, you are the center of this gathering. Kayo lamang ang aming tinataas. Kayo po ang sentro, Panginoon. Wala na po kaming ibang tinataas at tinatanghal at kinikilalang Diyos, kundi kayo lamang, Ama, kayo lamang, Panginoong Jesus, kayo lamang, Holy Spirit. There is only one God, and that is you and you alone. Thank you, Lord. May mga bagay kaming hindi maunawaan. There are mysteries, Lord God, that are beyond our understanding. But Lord, by faith, we declare our belief
and our faith in you na kayo lamang ang tunay na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, Panginoon, na aming sinasamba at pinupuri. At Lord, kasihan niyo po ang inyong mga anak sa hapon na ito. Hindi lamang sa lugar na nandito, Panginoon, kundi sila na nasa kanilang tahanan. We thank you, Lord God. We honor you, we magnify you, and we glorify you. This we pray in Jesus Christ's mighty name. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpak po sa ating buhay ng Diyos. Hallelujah! 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 Amen? Sige po, tayo po lahat ay magsipag. Okay? Magsipag saan? Magsipag kamayan. Okay? Lalaki sa lalaki, babae sa babae, magyakapan. Lalaki sa babae, magkamayan. Umikot po tayo lahat. Sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Nangangamba sa kawalan, pagbabala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitilag sa pagsubok, kapasama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Praise God, praise God. Amen? Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Thank you, worship team. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ng ating worship team. We appreciate you. Alright. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, kung may katabi ka. Ayan. Kung wala kang katabi, humanap ka ng katabi. Sige, lapitan mo. Ayan. Ayan. Katabi. Tabihan mo to. Brother Chris, ayan. Sabihin mo sa katabi mo, ako'y natutuwa. Ayan, kausapin mo katabi mo. Alam nyo, delikado. Kung hindi ka kinausap na katabi mo, hindi yan natutuwa. Sabi mo, ako'y natutuwa. Andito ka ngayon. Amen. Ayan. Okay, so palakpak minsan pa sa ating buhay na Diyos. Pakitanggal na yung echo. Please remove the echo. Okay.
Dahil hindi naman ako kakanta. Hindi ko kailangan ng echo. Okay po, so isa mapagpalang hapon po mga kapatid. Today is the second Sunday of this month. Tama po? Sino nandito last week? May bisita tayo last week. Ayan. Okay, so sige po, handa na po ba tayo? Please settle down. Timbahay, magparamdam naman kayo. Okay? Nakasulat kasi kung ilan ang watching no? At nawa, mag-comment po kayo para alam namin hanggang katapusan ng mundo ng ating gawain sa maghapon ngayon ay nariyan pa rin po kayo. Amen. Dahil dito po kami ay nagsasaya, kami po ay talagang masaya dahil sa presensya ng Diyos at nawa kayo rin po sa inyong tahanan ay nararanasan niyo ang presensya ng Diyos. Amen? Okay, tanungin ko po kayo mga kapatid. Sino na po rito nakadalo ng burol? Pastor naman, bakit yan ang pag-uusapan natin? Nakadalo ng burol. Taas ang kamay. Pag kayo ay nasa burol, ano nararamdaman ninyo? Malungkot. Ano pa? Nagugutom. Si Brian, kape agad na sa isip. Okay. Pag tinignan mo yung ataol, ano nararamdaman mo? Okay. Meron daw ayaw na sumilip sa ataol. Bakit? Kasi nung pagsilip niyang ganyan, yung nakahiga doon, merong karatula. Alam niyo nakasulat? Ask me what? Sabing ganyan, ako ngayon, bukas ikaw. No? Honestly speaking, sino dito ang takot mamatay? Taas ang kamay. Ayan, isa, dalawa. Aba, yung iba hindi nagtataas. Ibig sabihin, hindi kayo takot mamatay? Ha? Sino takot mamatay? Taas ang kamay. Oh, dumami na. Yung iba talaga hindi pa rin. Pastor, ako hindi ako takot mamatay. Sige nga, subukan mo. Joke lang, no? Minsan, ito rin sinabi ko kanina sa ating church sa Mount Moriah. Minsan, ang hirap ihiwalay yung takot ka mamatay sa ayaw mong mamatay. Di ba? Yung iba, sasabi, ay, ako hindi ako takot mamatay, no? Bakit? Kasi alam ko na pag ako man ay mamatay, ligtas na ako. Tama? Which is good. Amen. Pero andun pa rin yung, ayoko pa muna. Tama po ba? Okay. Tama naman po yun, no? Kaya lang minsan talaga ang hirap, no? Ang hirap ihiwalay. Kasi kung hindi ka, sasabi mo lang, hindi ka takot mamatay, bakit pag may sakit ka, magpapagamot ka? Tama po? So, yung mga ganun ba? Anyway, so, Pastor, bakit po yan ang ating pinag-uusapan? Tayo po mga Kristiyano, lalo na po kung tayo po ay dumalaw sa burol at para ma-encourage po yung nawala ng mahal sa buhay, siya sabi natin, kapatid, kalamayin mo ang loob mo, lakasan mo ang loob mo. Di ba? Parang ganun po tayo Bagamat nangyari ito, sabi ni Pablo, tayo po ay hindi sa walang pag-asa. Amen? Kasi isang araw, makikita rin natin sila, yung mahal natin sa buhay, which is totoo naman po. Tama po. No? So, I just hope and pray, no? Ngayong hapon na ito, sa ating pong pag-aaralan, I'm not saying na maging excited tayong mamatay. But what I'm saying is, mawala yung takot at magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso na anumang oras, ligtas po tayo. Kasi naalala ko po yung may tumawag sa akin, no? Ewan ko kung na-share ko na rito, kung narinig nyo na ito, nung shinare ko ay reminder, pero yung mga hindi pa po, bago nyo lang narinig, pakinggan po ninyo. May tumawag sa akin, sabing ganyan, Sir, may insurance na po ba kayo? Sabi ko, anong klaseng insurance yan? Sabi ganyan, life insurance. Talaga? Gusto ko yan, excited ako. Anong benefits niyan? Sabi sa akin, ganito po sir, pag mamatay na kayo,
ganito, wala nang problema yung pamilya nyo. Sabi ko, kala ko ba life insurance? Parang hindi yan life insurance. Parang death insurance. Kasi, ang alam ko, sabi ko, biniro ko, ang alam kong life insurance, habang buhay ako, magbe-benefit ako eh. Di ba? Parang ganun eh, no? Yung pala, hintay ko mamatay ako bago ko makuha ang benepisyo at hindi ako magbe-benefit yung mga pamilya ko. Kahit na sir, at least pag namatay na kayo, hindi nyo na problema yung kabaong nyo, yung libingan ninyo, yung burong. Sabi ko, grabe ka naman. Parang gusto mo na ako mamatay. Yung parang, hindi naman sir, paghahanda lang po ito. No? So yung mga ganun ba? Anyway, sa madalit sabi ko sa kanya, sige, pagpipray ko yan. Dahil syempre, yung premium, no, medyo, tapos yung may mga monthly, mga ganyan. Tapos, bumuelta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, okay, sige, ako naman may iaalok sa'yo. Ano yun, sir? Sabi ko, kasi yung life insurance mo, magbe-benefit lang ako kung namatay na ako. Diba? Ito naman, may iaalok ako sa'yo. Ano po, sir? Ito, habang buhay ka, ikaw magbe-benefit. Gusto mo? Yes, sir. Ano ba yan? Sabi ko, ito ay life assurance. Sabi natin, life assurance. Tapos sabi niya, bago yan, sir. Magkano po ba yan? Sabi ko, ang kaibahan dito sa inaalok mo, ito ay libre. Sabi ko, ito ay libre. Paano po yan? Sabi ko, ganito. Ang benepisyo nito ay ganito. Habang buhay ka, ikaw magbe-benefit. Bakit? Unang-una, makakatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, magiging anak ka ng Diyos. Pangatlo, mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos. Tapos parang naaninag na niya, alam na niya. Sabi, gusto mo ba yun? Paano po, sir? Kailangan mo si Kristo. Ayan. So, sinare ko na sa kanya yung gospel. Amen? Tapos, pagkatapos namin mag-usap, sabi ko, gusto mo ba? Sige, sir. Pag-iisipan ko, ganun siya. Pero pinag-pray ko pa rin po yung tao. Amen? Sabi ko sa kanya, ang maganda dito, buhay ka pa, magbe-benefit ka na. At, pag dumating na yung punto, na pag namatay ka na, hindi rin problema yung pamilya mo kung saan ka napunta. Amen. Sabi ko, dahil tiyak, ikaw ay pupunta sa langit. Amen po. Anyway, sa atin pong alinsunod po sa ating annual theme. Ito po ang ating annual theme. Okay? Contending for the faith. Sabi natin, contending for the faith. Ano po ibig sabihin yan? Ipaglaban ang ating pananampalataya. Kasi marami na po mga kumakalat sa paligid ng mga maling katuruan. At marami pong mga nadadaya. Tama? Tama po. Isa po dyan, I'm sure, alam na po natin na siya daw po yung appointed Son of God. Di ba? At kung gusto natin maligtas, dapat dumaan tayo sa Kanya. Yung mga ganon, no? Nakakalungkot po, ang dami po niyang nahihikayat. Amen. At kung ano-ano pa po mga katuruan, lalo na po patungkol sa ating Panginoong Jesus. Sa Musari ating mga naririnig na si Kristo ay tao lang, si Kristo ay, alam mo yun, propeta lang, hindi talaga siya Diyos. So, yung mga ganun po. Kaya napakahalaga mga kapatid, alamin natin ang ating pananampalataya, hindi lang natin alamin, subalit unawain. At yan po ang bahagi ng ating quarterly theme, no? Ang ating quarterly theme nahahati sa 4. Una-una, yung ating acronym is URGE. Yung una-una yung letter U is understanding the truth. At nandyan tayo, pakiclick. Ayan, yung naka-square, no? Andyan pa po tayo, January hanggang March. Tapos, susunod po, second quarter, ay reminding of the truth. Okay? Dapat mapaalalahanan tayo ng katotohanan. At yung third quarter ay guarding the truth. At yung panghuli, yung letter E, ano po yan, October, November, December,
edification in the truth. Magpalakas po tayo sa katotohanan. So una ay yung understanding the truth. Unawain po natin ang katotohanan, no? At marami na po tayo na pag-aralan, no? Last week, anong una po? January, about God's grace. Tapos last month, February, patungkol po sa misyon ng ating Panginoon. Bakit siya bumaba? The Messianic purpose of the Lord Jesus Christ. At ngayon pong buwan na ito ng Marso, last week may bisita tayo, medyo iba po ang naturo. Ang ating pong pinag-aaralan is about the sovereignty of Christ, no? Ang pagiging makapangyarihan ni Kristo. Okay po? So ngayong araw na ito, ang pag-aaralan po natin is about Jesus Christ's sovereignty over death. Ano ibig sabihin ng sovereignty? Kapamahalaan o kapangyarihan. Sabihin natin kapangyarihan. So, ang pag-aaralan natin ngayon po, ang kapangyarihan ni Kristo laban sa kamatayan. Amen? Pwede po ba tayong lahat tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos? At ang ating teksto ay hango po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 57. Bagamat na sa English ito, alam ko naunawaan yan, basahin po natin, pero susubukan po natin Tagalogin. Okay? Basahin po natin. Ready? 1, 2, 3, end. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Death is swallowed up in victory. Verse 55, O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? Tayo pong lahat ay umukot, pumikit at manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa salita po ninyo sa hapon pong ito at sa aming pag-aaral patungkol po sa inyong kapangyarihan o sovereignidad, sa inyong pong sovereignty, lalo na po sa paksa patungkol po sa kamatayan. Lord, I pray na ang salita po ninyo ay magdulot ng kalakasan sa aming mga puso, aming pananampalataya, at mawala ang takot, Panginoon, at pangamba sa aming puso, at magkaroon po ng kapayapaan at katiyakan sa bawat isa. Marami po salamat, O Diyos. Itago po ninyo patuloy ang inyong lingkod sa inyong kaluwalhatian at hayaan niyo po na pawang salita niyo lamang mamutawi sa aking bibig at titimo sa puso ng bawat isa. Salamat po, O Diyos. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. Okay, so base po sa ating teksto, no? Ang ating pong title sa hapon na ito ay pinamagatan ko po itong The Blessed Hope. Sabihin natin Blessed Hope. Ayan. Pinagpalang pag-asa. Jesus' sovereignty over death. Sino po dito naniniwala na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos na nagkatawang tao? Okay? At dahil siya ay nagkatawang tao, ang isa sa layunin po niya na pag-aralan po natin last month, no? Messianic purpose ay upang ialay ang kanyang buhay at tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Tama po. Sa anong paraan? Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? At hindi siya nanatiling patay, bagkus pagsapit ng 3 araw siya ay nabuhay na maguli. Amen. Sabi mo sa katabi mo, buhay si Kristo. Okay? So, pero po, tingin kayo dito, bago nangyari yun sa ating Panginoong Jesus, bago siya namatay at nabuhay na maguli, pinamalas na ni Kristo ang kanya pong kapangyarihan. O sabi na po natin, ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi nung siya ay nagkatawang tao, ulitin ko po,
Hindi ginamit ni Kristo ang kapangyarihan niya bilang Diyos. Okay po? Nung nagkatawang tao siya, siya po ay umasa sa banal na Espiritu. At nung siya po ay nagministeryo sa mga tao, marami na po siyang binuhay. Amen. Isa po doon sino? Sino yung kilalang binuhay ng ating Panginoong Jesus? Si Lazarus, di ba? Okay, yung matalik po niya yung kaibigan, no? So si Lazarus, sino pa? Isang batang babae na anak ng isang, parang, ano tawag dito, parang leader sa sa temple, something like that, no? Yung 12 years old na bata. At bukod po doon, yung anak ng widow na ililibing na, okay? Ililibing na binuhay ng ating Panginoon. So, makikita po natin doon, si Kristo talaga, He is the resurrection. And, doon siya po ay namatay, siya po ay nabuhay na maguli. Amen. So, ngayon po, napakahalaga, bakit natin ito kailangan pong maunawaan? Okay? Bakit natin ito kailangan pang pag-aralan at maunawaan? Kasi po, mga kapatid, yung pagkabuhay na maguli ni Kristo, yan po ang kumukumpleto sa tinatawag na gospel. Ito po ang dati kong pitfall o pagkakamali. Pag ako po ay mag-share ng gospel sa taong hindi mananampalataya, sasabihin ko sa kanya, alam mo ba, si Kristo ay namatay para sa iyo. No? Kaya kailangan mong isuko ang buhay. Mahal na mahal ka ng Diyos. Patunay dyan, talagang namatay si Kristo sa iyo, sa ating lahat. At kailangan lang natin magtiwala sa Kanya para tayo maligtas. Gusto mo ba yun? Sige po. Amen, amen. So, tumitigil po ako doon sa pagkamatay lang ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, which is mahalaga po yan, mga kapatid. Amen. Kasi yung pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yun po yung katubusan po natin. Dahil inalay po niya ang kanyang buhay, dumanak ang kanyang dugo, at dahil sa pagdanak ng kanyang dugo, doon po tayo nagkaroon ng kapatawaran. Amen. Now, pero hindi doon nagtatapos ang kwento eh. Kung tumigil ka lang doon, hindi po yan yung kumpletong mabuting balita. Ano kung namatay si Kristo? Sabi nga ni Pablo, kung si Kristo ay nanatiling patay, sabi niya, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. At ang aming pagpapahayag ay walang silbi. Hello? Bakit pa tayo mangangaral kung si Kristo lang din daw po ay patay? Pero sabi ni Pablo, at sabi rin ng Biblia, subalit si Kristo ay hindi na natiling patay, bagkus pagsapit na 3 araw, siya ay nabuhay na maguli. Amen. Kaya po mga kapatid, doon sa muling pagkabuhay ni Kristo, doon nakasalalay ang ating pananampalataya. Amen? Kaya lahat ng pangako ng Diyos, listen, lahat ng pangako ng Diyos kay Kristo ay oo at amen. Bakit? Kasi yung nangako ay hindi lang siya namatay, hindi siya nanatiling patay, bagkus siya ay nabuhay na maguli. Amen. Sabi mo sa katabi mo, makatotohanan ang pangako ng Diyos sa iyo. Okay, so that is our blessed hope. Sabi natin, blessed hope. Na si Kristo ay hindi lang patay. No? Katulad ni Rizal, yung mga sumasamba kay Rizal, di ba? May mga tinatawag na mga Rizalista eh. Sinasamba nila si Rizal. No? Kaya ang problema kay Rizal, patay. No? Kay Muhammad, si Muhammad na propeta, patay. Pero si Kristo, siya ay namatay. Yes. Siya ay nilibing. Yes. Pero dito nagtatapos ang kwento. Hallelujah. Siya ay nabuhay na maguli. At siya ay buhay magpakailanman. Amen. So again, that is our blessed hope. So, ang tanong, kaya kailangan natin ito maunawan. Tanong, what benefits does the sovereignty of Christ
over death offer to the believers. Ano ba daw ang benepisyo ng kapangyarihan ni Jesus laban sa kamatayan na pwede niya ibigay sa mga mananampalataya? Ano ang benepisyo? Sabi natin benepisyo. Katulad nung kanina, sinare ko sa inyo, yung may tumawag sa akin, ino-offer yung life insurance, may benefits daw. Ano yung benefits? Pag namatay ka, hindi na problema ng mahal sa buhay mo yung libing, yung lupa, yung burol, lahat, no? Kaya lang, hindi ikaw nag-benefit, di ba? Anyway, pero si Kristo ay namatay para sa ating lahat at meron siyang ino-offer na benefit. Sabi natin benefits. Okay. Meron po tayo 4 na punto na pag-uusapan sa hapon na ito. Paano nga ng tubig? Ang ating acronym for today is the word RISE. Sabi natin RISE. Ito ang hilig-hilig ni Brian, only rice. Hindi po ito kanin, ha? Kuya Brian. RISE. Sabi natin, pagbangon. Pagbangon, pag-angat, pagtayo, lahat na. Okay? So, RISE. Yan, ibig sabihin yan. So, number 1, ano yung unang benepisyo sa mga mananampalataya, katulad po natin? Yan, salamat po. Ano yung unang benepisyo na ating matatanggap o ating mararanasan kung tayo ay manalig kay Kristo na siya ay nabuhay na maguli? Number 1, letter R stands for resurrection. Sabi natin resurrection. Ano sa Tagalog resurrection? Pagkabuhay na maguli. Okay? Sa ating text, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52, sabi po rito, basahin ko na lang sa Tagalog, ha? Okay lang po. English na yun nandyan eh. Sabi ganyan, masdan ninyo, sinasabi ko sa inyo ang isang misteryo. Hindi tayo lahat matutulog. Alam nyo, pag sinabi sa Bible, we shall not all sleep, yung salitang sleep, no? Ibig sabihin niyan, hindi tayo lahat mamamatay. Amen? Okay. Subalit, tayong lahat ay magbabago o babaguhin. Verse 52, sa isang saglit, sa kisap mata, at sa huling tunog ng pakakak o ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang patay ay bubuhayin ng walang pagkasira at lahat tayo ay mababago. Amen. So makikita po natin dito mga kapatid, sa sinasabi po ni Pablo, actually ito po, ang konteksto po nito, yung tinatawag na rapture. Ano itong rapture? Kung babasahin po natin mga unang talata, sasabihin po dyan na si Kristo ay bababa mula sa langit at bababa siya hanggang alapaap upang kunin ang mga mananampalataya, no? At pag nangyari daw yung pag tumunog ang pakakak, yung trumpeta, tot, malakas yan, no? Hindi ko alam kung anong klaseng tunog. Sa isang saglit, kisap mata, yung mga patay ay mabubuhay na maguli. That speaks about resurrection. Sabi natin resurrection. Okay? At yan din po ang pinangako ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples, lalo na po sa dalawang magkapatid. Na sino? Si Martha at si Mary nung namatay si Lazarus. Sa John chapter 11 verse 25 to 26, ang kwento pong ito, 'di ba si Lazarus nung una malubha ang karamdaman at sinasabi ng ating Panginoong Hesus, si Lazarus ay natutulog. No? Siya ay may karamdaman at siya ay natutulog. Kaya sabi ng mga disciples, Lord, huwag na tayo pumunta doon. Hayaan na natin siya matulog. Parang ganoon eh. Hayaan na natin siya matulog para makapagpahinga. At tahasan ng sinabi ni Kristo, si Lazarus ay patay na. Kasi sa Diyos, pag namatay, natutulog lang. Tingnan mo nga katabi mo kung natutulog. Delikado na yan. Tingnan mo nga katabi mo, baka
Delikado na yan. Anyway, so, gano'n ang sabi ni Lord. Sabi niya sa kanyang disciples, si Lazarus ay patay na. Kaya pinuntahan nila. Pagpunta nila doon, talagang umiiyak si Martha, Lord, kung nandito ka labang, hindi siya mamamatay. Oh. Sabi ni Lord, bubuhayin ko siya muli. Alam ko po, bubuhayin siya muli pagdating ng panahon, ng araw ng pagkabuhay, mga ganyan. O, tapos maya-maya, saan yung siya nilibing? Maya-maya, sumalubong naman si Mary, Lord, kung nandito ka lamang, hindi siya namatay. O, doon na naantig ang damdamin ni Kristo. Tapos tinuro kung saan siya nakalibing. Tapos doon na umiyak si Kristo. Doon nakita niya si Maria. Tapos, inutos niya, di ba? Tanggalin ang tabing. Bato yun, malaki yun. O, tinanggal. Yung iba, sabi kay Lord, baka may amoy na kasi 3 araw na siya nakalibing. Anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Di ba sabi ko sa iyo, kung manalig ka, walang imposible sa Diyos. Amen. At ito sinabi niya. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. Siya na maniwala sa akin, listen, bagamat siya'y mamatay, siya ay mabubuhay. Amen? Verse 26, at kung sino ang nabubuhay at maniniwala sa akin, ay hindi mamamatay. Naniniwala ba kayo dito? Yun ang sinabi niya kay Mary at kay Martha. Amen. At yun ang gusto kong i-echo sa inyo. Sino po rito naniniwala kay Kristo? Taas ang kamay. Ang pangako ng ating Panginoong Jesus, kung tayo ay nananalig sa Kanya, bagamat tayo ay mamatay, sabihin mo sa katabi mo, mamamatay ka din. O tingnan nyo, ayaw yung sabihin sa katabi. Bakit? Pastor, kasi negative yun eh. Ayoko magsabi ng negative eh. Di ba? Mga ganyan tayo. Pero mga kapatid, katotohanan yan eh. O sabi, duktukan mo naman, no? Huwag mo na ngayon. Pero lahat tayo mamamatay. Hello? That's a fact. Yan ang sabi sa Bible. Pero ito nga po ang blessed hope. Ito nga po yung pinagpalang pag-asa natin. Anong sabi ng ating Panginoon? Bagamat kayo ay mamatay, kayo ay mabubuhay muli. Amen. That is one of the benefits ng mga mananampalataya kay Kristo. Amen po? Palakpakan natin ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo mananatiling tulog. Hallelujah! Gigisingin tayo ng ating Panginoon sa takdang panahon. Amen! Praise God! At sabi ni Lord dito, di ba? Halimbawa, dumating si Lord, sabi ang ganyan, at kung sino ang nabubuhay, sa pagdating niya, ay hindi na kailanman mamamatay. Amen. This is the promise of the Lord. Amen? Kaya nga po, ito ay pinamagatan kong the blessed hope. Kasi meron pong mga tao umaasa. Sino po may inaasahan dito? Taas ang kamay. Ano yung mga inaasahan natin minsan? Sa mga estudyante, nawa makagraduate ako. Tama po? Yung iba naman po, nakagraduate na, nawa makapagtrabaho ako makahanap ako ng matatag na trabaho. Tama? O yung iba naman, nakapagtrabaho na, nawa makahanap na ako ng aking forever. At marami tayong inaasahan. Tama po? Kaya lang minsan, yung inaasahan natin, hindi dumadating. Right? Kaya po mga kapatid, ito po ay talagang atin pong panghawakan. Sabi natin panghawakan. Okay. Meron po tayong buhay na pag-asa. Sabi natin buhay na pag-asa. Okay. So yun po yung una, resurrection. Sabi natin resurrection. Next. Pangalawa, sa ating acronym na RISE, yung letter I, another benefit of the sovereignty of Christ over death, immortality. Sabi natin immortality. Ano ang immortality? Yan. Explain ko yan sa inyo maya-maya. Tingnan muna natin ating teksto. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 53, sabi po dito,
For this corruptible, okay po, o, basahin ko na lang sa Tagalog, sapagkat ang kasiraan na ito, yung corruptible ay nasisira. Ang ating katawan ay nasisira. Ang ating katawan ay naaagnas. Tama po? Okay. Yun ang ibig sabihin ng corruptible, nasisira. Ang nasisirang ito ay kinakailangang bihisan ng hindi nasisira. At itong mortal, pag sinabing mortal, yan po yung pwedeng mamatay. Ang mortal, hindi yan nabubuhay ng walang hanggan. May hangganan ang buhay po natin kasi mortal lang tayong tao. Amen? God is immortal. Bakit? Kasi ang Diyos hindi namamatay. Siya ay nabubuhay magmula magpawalang hanggan hanggang magpawalang hanggan. Ang tao po mortal. Kasi kung kailan ka pinanganak, bibilangan ka ng ilang taon, darating ang panahon, mamamatay tayong lahat. Bakit tayo po ay mortal? Now, sabi dito, at itong mortal, tinutukoy ang katawan, ay kinakailangan dabitan ng immortal. Ang tawag po doon, glorified body. Amen? At sabi diyan, ang kamatayan ay nilamon na ng katagumpayan. Amen. Ang ating Panginoong Jesus, yes, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Okay po? Siya po ay namatay, pero sabi po sa Bible, hindi makikita na siya ay maaagnas. Kasi siya po ay bubuhaying muli. At ganun po nangyari sa ating Panginoong Jesus. Ang katawan po niyang mortal, no? Nung una, mortal dahil namatay. Ang katawan po niyang corruptible na pwedeng masira, okay po, ay namatay. Pero nung siya ay nabuhay na maguli, dinamitan na po siya ng immortal at hindi nasisirang katawan. Amen. Yun po yung tinatawag na glorified body. At ganyan din po ang mangyayari sa atin. Bakit po mga kapatid? Kasi ang katawang ito, yung katawan po natin, hindi ito pwedeng pumunta sa langit at makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Matutunaw tayo. Hello? This body cannot stand in the presence of God. Kaya ito po ay kailangang damitan ng immortality. Okay po? So, yun ang benepisyo ng pagkabuhay na maguli ni Kristo at ng kanyang kapangyarihan na bagamat tayo ay mamatay, pag tayo ay nabuhay na maguli, papalitan ang ating katawan na hindi na nasisira. Amen. Come on, purihin natin ating Panginoon. Okay po? Tingnan nyo to. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18. Si Pablo din po ang nagsulat nito. Sabi po rito, tinutukoy din po yung rapture or pagdagit. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula langit na merong sigaw na tinig ng isang arkanghel at ng may pakakak o ng may trumpeta ng Diyos. At ang patay kay Kristo ay babangon na una. Okay po? Verse 17. At tayo nabuhay pa at nananatili. Next slide. Ay makakatagpo natin sila sa alapaap upang katagpuin ang Panginoon sa ere. Okay? Tingnan nyo to. Pag dumating ang panahon yung ng rapture, si Kristo ay bababa sa langit at ano lang siya sa alapaap. At yung mga namatay kay Kristo, yan, sila Pablo, lahat po na mananampalataya, kasama yung 12 disciples, lahat ng mga Kristiyano, yung mga mahal natin sa buhay, na nanalig kay Kristo, na namatay, okay po, sila po ay yung unang bubuhayin. Amen? Kahit sila po ay buto-buto na, wala nang katawan, o kahit sila po ay talagang sinunog dahil sa cremation, mga kapatid, bubuhayin sila muli, magkakaroon ulit sila ng katawan. Glorified body. At tayo daw po,
no? Halimbawa, hindi tayo namatay, dumating si Kristo habang buhay tayo po ay sasalubungin sila ang Panginoon kasama yung mga namatay na una sa atin. Amen. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. At sabi po rito, kaya nga tayo ay makakapili ng Panginoon palagi. Panghabang buhay na tayong makakapili ng ating Panginoong Jesus sa langit. Amen. This is our blessed hope. Ang ating pong katawan ay magkakaroon ng tinatawag, ay bababalutan ng tinatawag na immortality. Sabi natin immortality. Sabi mo sa katabi mo, gagwapo ka lalo. Gaganda ka lalo. Amen? Hindi na po, listen, yung katawan na ipapalit sa atin, hindi na magkakasakit yan. Bakit? Walang sakit sa langit. Hindi ka na magugutom. Sabi mo sa katabi, hindi ka na magugutom. Yung mga nanay, hindi na problema ng budget sa palengke, sa groceries. Hindi ka na mag-groceries. Yung mga tatay, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na magra-ride sa ilalim ng init ng araw. Sa ilalim ng init ng araw. Sa lakas ng ulan. Nag-grab ka. Hindi mo na gagawin yan. Amen? Bakit? Hindi ka na magugutom. Pero si Brian, na gustong kumain talaga, pwede ka pa rin kumain, Brian. Kahit glorified body na, pwede pa rin kumain. Amen? Bakit? Nangyari ka kay Jesus eh. Di ba nung nabuhay ang ating Panginoong Jesus? Tapos yung mga disciples niya, nasa isang kwarto, nagtitipon-tipon, at ito pa isa, lulusot na tayo sa mga walls. Ganyan nangyari kay Kristo. Biglang lumitaw si Kristo sa harapan nila. Tama po? At nakikain kasama ang mga disipulo. Kaya Brian, huwag ka mag-alala, makakakain ka pa rin. Amen. Sabi natin, immortality. Verse 18. Kaya sabi ni Pablo, may pahabol siya at ito sinama ko. Sabi ganyan, kaya nga palakasin nyo ang bawat isa sa mga gitong salita. Comfort one another with these words. Sa totoo lang po, ako po, ewan ko, no, for some reason, siguro yung kaluluwa ko, no, talagang nagluluksa pa rin hanggang ngayon sa pagkawala ni Papa at ni Mama. Although tanggap ko na matagal ko nang nirelease kaya lang, kagabi lang, honestly, napanaginipan ko na naman si Mama. At tuwing napapanaginipan ko siya, lagi ko sinasabi, alam mo, mahal na mahal talaga kita. Parang yun ang gusto ko sabihin sa kanya lagi. Niyayakap ko siya lagi. Tapos kagabi, kakaiba naman. No? Yung pananabi ko sa kanya, parang, alam niyo, para akong isang bata, gusto kong tumabi sa kanya sa higaan. Na, alam mo, gusto kong tumabi sa'yo, parang ganun. Yun ang napanaginipan ko kagabi, mga kapatid. No? Kaya nga, nung ginagawa ko po ito, sabi kong ganyan, Lord, salamat. Dahil bago ko mapalakas ang inyong mga anak, ako mismo ay pinapalakas ninyo. Amen? Na isang araw, makikita ko pa rin ulit ang aking mga magulang, kapiling ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? At yung iba po rito, alam ko, nawalan tayo ng mahal sa buhay. Tama po? Tayo ay nangungulila. Tayo po ay talagang inaasat. Sana kapiling ko siya ngayon. Mga kapatid, this is our blessed hope. Ito po yung talagang pinagpalang pag-asa natin sa ating Panginoon. Ano yon? Darating po ang panahon. Bagamat tayo ay mamatay, tayo ay bubuhay muli. Pero kung buhay pa tayo, ang unang bubuhayin ng ating Panginoon, yung ating mga mahal sa buhay na unang pumanaw, bubuhayin ni Lord at tayo ay maging kasama nila sa langit magpakailanman dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po. This is, sabi po ni Pablo, comfort one another with these words. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magluksa. Sabihin nyo sa akin, Pastor, huwag ka na magluksa. Huwag ka na magluksa, Pastor. Hindi na ako nagluluksa, pero okay lang, napapanaginipan ko pa rin. Amen po? Sabi natin, immortality. So, yun po yung pangalawa. No? Mababalutan tayo ng katawan na hindi na nasisira in Jesus' name.
Brother Chris, lalo kang gagwapo. Ako, siguro, puputi ako. Wow! Bakit? Kasi yung skin ko madaling mangitim eh. Isang oras lang ako nagbisikleta, talagang ang itim ko na. Okay, sabihin natin immortality. Okay, next. Pangatlo. Yung letter S sa salitang rise, ano kaya sa tingin nyo? Any guess? Galing ni salvation. Sabihin natin salvation. Galing ni Kobe. Bigyan natin ng 3 bagsak. Ayan. Sige, Kobe, may chocolate ka mamaya. Kay doktora. Uy, merong little pastor dito. Dito na naman yung little pastor. Little musician ko. Okay. Sabihin natin salvation. Number 1, salvation saan? Salvation Army. Hindi Salvation Army. Salvation saan? Number 1, from the curse of the law. Sabi natin, curse of the law. Ayan. Tingin po kayo dito. May mga katuruan po kasi ngayon, mga kapatid, no? Na dahil tayo daw po ay under the grace of God, wala nang silbi ang law. O hindi na tayo, wala nang, sa kanila nga po, wala nang New Testament wala nang Old Testament Ang binabasa na lang yata nila panay New Testament. I don't know, no? Pero wala nang New Testament sa kanila. Pero alam nyo, law in itself ay hindi po masama. Yun po ang sabi din sa Bible no? Law in itself ay hindi masama. Kasi kung walang law, magkakaloko-loko ang mga tao. Magkakaloko-loko ang komunidad, ang paligid. Tama po? Ang law ay nandyan supposedly to bring about to guide people. Amen? Para po magkaroon ng kaayusan at may expectation sa lahat. Kaya lang po nagkakaproblema ang mga tao kung hindi sumunod sa batas. Ay talagang babagsakan ka ng hustisya. Amen. Pero kung susunod ka naman sa batas o sa law, walang problema. Amen. Kaya lang, meron po tinatawag, lalo na po sa Old Testament, meron po diyang mga ceremonial law. Okay? May moral law, may judicial law. Yung judicial law, pag ikaw ay nakapatay, may karampatang parusa yan. Tama lang naman po yun. Tama po? Ang tinanggal lang, ang inabolish po ng ating Panginoon, yung tinatawag na ceremonial law. Amen. Sabi natin ceremonial law. Ano ito? Yung pag nagkasala ka, ay mag-aalay ka ng hayop para matakpan ang iyong kasalanan. Ginagawa yun ng mga Israelita yearly. Yun po yung inabolish ng ating Panginoon. Kasi yung sakripisyong yun ay ginawa na po niya sa sarili niyang katawan. He offered sacrifice once and for all. Pangkalahatan na. Kaya kung tayo po ay nagkasala, hindi mo na kailangan magdala ng kambing, ng baka dito sa church. Hallelujah. Para lang pagbayaran panandalian ang kasalanan mo. Amen? Hindi mo na kailangan gawin na. Anong kailangan na lang natin gawin? Humingi ng tawad. Amen po. Okay. At may tinatawag pong curse of the law. Ano yon? Yung mga generational curses. Sabi po sa Bible, ang kasalanan ng magulang ay ipapataw sa anak hanggang ika-4 na henerasyon. Amen. So kaya nga 'di ba minsan kung magpapa-check up ka, no? Tapos titingnan, mataas ang blood sugar mo. Anong sasabihin ng doktor? Meron bang diabetic sa pamilya nyo? Di ba? May ganon. Ay, upo. Sino? Nanay ko po. Mag-ingat ka. Kasi, baka pwede ka rin maging diabetic. Tama po? Tapos, ano pa yung mga yon? Ano kinamatay ng tatay mo o ng lolo mo? Ay, cancer po. Mag-ingat ka. Baka magka-cancer ka din. Kasi naipapasa daw yung mga ganon, no? So, yun po yung mga curses of the law o yung spiritual law, no? Yung kasalanan ng magulang, yung ano po nun, yung kaparusahan, hindi lang sa kanila, pero ipapataw sa anak
hanggang 4 na henerasyon. Mga kapatid, by the grace of God, tayo po ay niligtas na ng ating Panginoon sa sumpa ng batas. Amen? Pero hindi ko sinasabi, o sige, pag nag-hold up ka, ligtas ka na. No. Pagbabayaran mo yan. Krimen yan eh. Meron pa rin pong batas sa lupa. Amen? What I'm talking about is the spiritual law. Sabi natin spiritual law. Kasi, ang kasalanan po, meron po yung tinatawag na katumbas na kaparusahan. Amen. Now, how did Jesus save us from the curse of the law? Paano niya tayo niligtas sa sumpa ng kautusan? Tingnan po natin. So 1 Corinthians 15:56. Tingnan niyo po ito ha. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Okay? Inuna yung death. Okay? Binaliktad ko muna. Inuna ko yung ano ba nagbibigay lakas doon sa kasalanan? It is the law. Sabi nga ni Pablo, hindi ko malalaman na ako pala ay nagkasala kung wala yung law. Amen? Hindi mo malalaman na bawal pumatay kung walang batas. Tama po. At dahil sa batas, nalalaman natin na tayo ay nagkakasala. Ngayon, dahil sa batas, no, ang tao ay nakakaranas ng kaparusahan. Bakit? Kasi hindi po natin kayang tuparin lahat ng batas ng Diyos. Amen. Ultimo 10 commandments nga lang eh. Alam niyo, napakaraming batas ng Diyos. Basahin niyo po yung Deuteronomy, basahin natin yung Numbers. Ang dami. No? Ang daming batas ng Diyos. No? Tingnan na lang natin yung 10 commandments. Lahat yan, hindi natin kayang gawin sa sarili lamang po natin. Amen. Kaya nga sabi sa Bible, magawa mo man yung siyam, isa lang doon ang hindi mo magawa, guilty ka na ng paglabag sa lahat ng 10 utos. Amen? It's either 10 out of 10 ka or 0 out of 10. Kasi ang tao ay hindi perpekto. Amen. Maliwanag po. Kaya kinakailangan nating ang ating Panginoong Hesus na iligtas tayo sa sumpa ng batas. Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus o ano ang ginawa sa Kanya? Anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Tingnan niyo po ito. Sa Matthew chapter 5 verse 17, sabi po dito, huwag niyong iisipin na ako ay dumating upang wasakin ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako dumating upang wasakin, bagkus ito ay tuparin. Yung hindi kayang gawin ng tao sa pagtupad ng utos ng Diyos ay ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ulitin ko po, yung hindi kayang gawin ng tao sa pagsunod sa utos ng Diyos, sa lahat ng kautosan ng Diyos, ay ginawa ni Kristo para po sa atin. He fulfilled the law. Ang tanong, si Kristo ba ay natukso at tinukso din? Iba yung natukso sa tinukso Kung natukso, ibig sabihin bumigay talaga. Si Kristo ba ay tinukso din? Yes. Tingnan po natin sa Hebrews chapter 4 verse 15. Sabi po dito, sapagkat wala tayong kataas-asang saserdote na hindi makakasimpatya sa ating mga kahinaan. Sino po rito may mga kahinaan? Pataas sa kamay. Honestly. Sino po rito minsan nagkakasala pa? Honestly. Alam niyo po, meron pong nagpatotoo eh. Sabi ang ganyan, alam niyo, simula ako naging Kristiyano, yung mga kasalanan ko talagang binago ako. Dati akong lasenggo, natanggal ang aking paglalasing. Dati akong sugarol, natanggal ang aking pagsusugal. Dati akong babaero, natanggal ang pambababae ko. At lahat, ang dami ng binago sa akin. Isa na lang ang hindi nabago sa akin. Tinanong siya, ano yon? Ang hindi pa nababago sa akin yung pagsisinungaling.
Hindi nakuha ng iba. Yun lang to, hindi na bago sa kanya pagsisinungaling. No? Ibig sabihin lahat ng sinabi niyang pagbabago, hindi pala totoo. Anyway, listen mga kapatid. Temptation is not sin. Marami pong temptation sa paligid. Tama po. Sa Facebook lang eh. Yan. Isang temptation dyan. Ewan ko kung alam nyo ito, yung drama box. Alam niyo yung drama box? Yung mga kwento na short reels na may mga episodes. O alam ni Regine. Di ba? Yung tipong first episode pag pinanood mo, tapos may kasunod na episode, tapos kung saan na yung climax, biglang, nakalock, kailangan mo i-unlock. At para ma-unlock mo ito, may dalawang choice. Either manonood ka ng advertisement video para magkaroon ka ng points, no? Tapos, ay ma-unlock ang isa. Kaso bitin pa rin pala. So mag-unlock ka naman, manonood ka naman. Kaya i-offeran ka to unlock all episodes by discounted price. O, di ba? Yung mga ganyan, di ba? Ikaw naman, teka, ang ganda nitong kwentong ito. Parang K-drama, parang telenovela. Matetem kang, sige, bibili ka na lang ng mga coins, no? Para ma-unlock lahat ng kwento. Amen? Alam nyo, nung sinabi ko sa Mount Moriah, naku po, ang dami doon. Tawa ng tawa kanina. Sabi sa akin, Pastor, wag kang ganyan. Kasi tinatamaan, nanonood pala ng drama box. Sino po rito nakakanood nun? Taas ang kamay. Ayun, meron doon. Oh. Ayan, si Kuya. Oh. Nabiktima si Kuya. Ba't ako tawa ng tawa? Kasi ako rin nabiktima. Merong kwento doon, talagang sinubaybayan ko talagang hindi na ako nakatiis. Sige na nga, bibili na ako. Ano lang naman, for entertainment. Mga kapatid, maraming tukso sa paligid. Ang ating Panginoong Hesus ay natukso din. Pero sabing ganyan, sa lahat ng aspeto, siya ay tinukso. Katulad natin, subalit, hindi nagkasala. Amen? Kaya nga po mga kapatid, tingin kayo rito. Ang ating Panginoong Hesus, nung siya'y nabuhay na maguli, siya po ay nagsisilbing ating dakilang saserdote. Pag sinabi saserdote, high priest. Na kung tayo po ay nagkakasala pa, no? Pwede tayo lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Amen? At tiyak, tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. Amen. Come on, purihin natin ating Panginoon. At hindi lamang po yun, mga kapatid. Kung tayo man po ay may kahinaan pa rin at may mga tukso, no? Huwag mong kakantahan ang tukso. O tukso, layuan mo ako. Huwag mong kakantahan, lalo lalapit sa iyan. Hello? Anong gagawin mo? Humingi ka ng tulong sa ating high priest, Lord. Tulungan niyo po ako. Ang daming tukso. At anong gagawin ng high priest? Bibigyan tayong kalakasan at siya magpo-provide ng daan para malampasan natin ang lahat ng tukso sa ating buhay. Amen. Kamang purihin natin ating Panginoon. That is one of the benefits of Jesus' sovereignty over death. Ano yun? Kaya nga tayong tulungan para iligtas sa lahat ng mga tukso sa buhay. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, tumawag ka lang kay Jesus. Kaya nga po, ang kaligtasan ng tao ay ginawa ng madali ng Diyos eh. Dati, dapat sumunod ka sa batas, sa kautusan ng Diyos. Kaso wala nga makagawa eh. Tama po? For all have sinned and fall short. Nagkukulang. Lahat tayo nagkukulang doon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga kinailangan dumating si Kristo dito po sa mundo para iligtas tayo. No? At sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sa pamamagitan ng grasya o biyaya,
kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi sa sarili ninyo. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa, at baka may magyabang. Amen? Mga kapatid, wala po sa ating karapat-dapat lumapit sa Diyos. Amen po. Hindi po ako naging pastor dahil ako pinakamagaling sa lahat, ako pinakamatalino sa lahat, pinakagwapo sa lahat. Hallelujah. Hindi po. I am disqualified. Bakit? Ako rin po ay makasalanan. Bakit ako naging pastor? It is by God's grace. Bakit ka nandito ngayon at naligtas at yung kapitbahay mo andun pa rin, nagsusugal pa rin, nanginginom pa rin, nagdodroga pa rin, pero ikaw ay nandito ka, nakikinig ng salita ng Diyos at nagpupuri sa Diyos. Bakit? Dahil ikaw pinakagwapo, ikaw pinakamaganda, ikaw pinakamayaman, ikaw pinakamagaling, ikaw pinakasikat. No! It is all by the grace of God. Amen. At ang ginawa lang po natin ay nagtiwala tayo. Saan tayo nagtiwala? Sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo naligtas. Sabi mo sa katabi mo, ligtas ka na ba? Mga kapatid, iwanan ko po ito sa inyo. What man cannot do in obeying the law, Jesus did it for us by living a sinless and holy life. Kung anong hindi natin kayang gawin sa pagsunod sa batas ng Diyos, ay ginawa na po ni Kristo para sa atin sa pamamagitan ng pamumuhay ng walang bahid ng kasalanan at may kabanalan. Amen. Kaya't kaya tayong tulungan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Pangalawa po, iligtas sa kasalanan. Okay? Ang ating pong teksto, 1 Corinthians 15:56, sabi dito, the sting of death is sin. Ang kamandag daw ng kamatayan ay kasalanan. Kaya nga po yung iba tako sa ahas, di ba? Lalo na po yung king cobra. Tama po? Ang king cobra, ito po ay makamandag. Pati scorpion, napakaliit ng scorpion, di ba? Pero pag ikaw ay natusok nito, pag ikaw ay nakagat ng ahas, yung kamandag niyan, pwede mong ikamatay. Ganyan po ang kasalanan. Ang kasalanan po ay kamandag daw ng kamatayan. Kung may tukso, no? At ikaw ay sumang-ayon sa tukso, para kang natuklaw. Amen? At pag ikaw ay natuklaw, kung hindi ka humingi ng tawad sa Diyos, yung kamandag na yan ay manunuot sa espiritu mo hanggang sa ikaw ay masanay na doon sa kasalanan na yan, masanay ka sa kasalanan na yon at malalayo ka na sa Diyos at patungo yan ng kamatayan. Amen? Yan ang kamandag ng kamatayan, kasalanan. Kaya kailangan po natin humingi ng tawad. Amen po. So, now, paano tayo naligtas ng ating Panginoon mula sa kasalanan? Tingnan niyo po ito ha. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, basahin ko sa Tagalog, sapagkat ginawa niya siya, dalawa pong tinutukoy dito. Sino yon? Yung Ama, ginawa si Kristo, na hindi nakakakilala ng kasalanan, na maging kasalanan para sa atin, nang sa ganon tayo ay maaaring maging katuwiran ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam nyo, nag-intriga sa akin dito, siya sabing ganyan na, to be sin for us. Si Kristo ay naging kasalanan para sa atin. O mistulang kasalanan para sa atin. Bakit po? Kasi po, tingin kayo dito ha, lahat ng kaparusahan ng kasalanan ng tao ay ipinataw, ibinuhos lahat kay Kristo.
yung galit, yung puot ng Diyos, yung paghusga ng Diyos ay talagang boom! Ibinuhos sa Kanya. Yung kasalanan mo, yung kasalanan ng katabi mo, yung kasalanan ng kapitbahay mo, yung kasalanan ng mga ninuno natin, yung kasalanan ko, lahat ng kaparusahan ng kasalanan ng lahat ng tao, kay Kristo ipinataw lahat. That is the grace of God. Nagmistula siyang kasalanan. Hello? Hindi lang sinabing nagmistulang makasalanan eh. Pero sinabing ganyan, nagmistulang kasalanan. Na pagtitignan siya, kasalanan si Kristo. Parang ganun po eh. Yun yung pagkakaunawa ko dito eh. Bakit po? Para sa ating lahat. Amen po. Ano ang resulta nang sa ganun tayo daw po ay maging katwiran ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen. Kaya mga kapatid, listen, kung tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, hallelujah, anumang kasalanan natin dati, burado na yon, natakpat, nalinis na yon ang banal na dugo ni Kristo, at tingin sa atin ng Diyos, tayo ay batuwid at banal sa harapan ng ating Ama sa Langit. Amen. Purihin natin ating Panginoon. And lastly, sige, marami pa akong gusto sabihin dito, pero tuloy na po natin. Lastly, so yan yung pangatlo. Letter S, salvation. Sabihin natin salvation. Ano yung R? Resurrection yung I. Immortality yung S. At itong lahat ay benepisyo ng muling pagkabuhay ni Kristo, ha? Na pwede natin maranasan. And lastly, yung letter E. Ano no? Wow, galing. Empowerment. Sabihin natin empowerment. Kasi yung resurrection, katumbas na po nun, eternal life. Okay po? Sabihin natin empowerment. Sa ating teksto, makikita natin, 1 Corinthians 15:57, sabi rito, but thanks be to God. Subalit pasalamatan natin ating Diyos. Bakit po? Na siyang nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Tanong, sino po rito ang nagkakaroon pa ng problema sa buhay? Taas ang kamay. Okay. Sino po rito yung nakakaranas pa rin ng sakit karamdaman? Taas ang kamay. Panghihina minsan? Taas ang kamay. Kakulangan minsan? Taas ang kamay. Yung naghahabol, alam mo yun, ako malapit na kinsenas, ako malapit na katapusan, lalo na katapusan. Hindi pa na makatapusan ng mundo, pero takot ka na. Bakit? Kasi andyan na yung magkapatid. Andyan yung magkapatid. Sino? Si Bill tsaka si Judith. Due date na yung mga bayarin mo. Hallelujah. Kaya takot ka na, no? Lahat tayo nakakaranas niyan. Amen? Yung iba sabi ngayon, may mga pinagdadaanan. Mga kapatid, ano mga pinagdadaanan natin, daanan lang natin. Sabi mo sa katabi, daanan mo lang. Huwag ka manatili dyan. Amen? Bakit? Kasi sabi po dito, ano mga pinagdadaanan natin, ano mga problema natin, magpasalamat tayo sa Diyos dahil siya ang nag-i-empower sa atin. Sabi natin, empower. Paano niya tayo ni-empower? Binibigyan niya tayo ng katagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kung ano kahinaan mo, tumawag ka kay Lord, bibigyan kanya ng kalakasan. Kung anong kulang mo, tumawag ka kay Lord, pupunan kanya. Amen po. Kung anong problema mo, tumawag ka sa Diyos at siya ang maglulutas ng problema mo. Hallelujah. Ang palakpak sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, tingnan niyo po ito, Romans 8:37. Sabi ni Paul, kaya nga sa lahat ng mga ito, tayong lahat ay higit pa sa mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. We are more than conquerors. Sabi natin, more than conquerors through Him who loved us. And I want to close with this illustration. Kuya, Chris, tayo ka dito. Chris, yan. Tayo ka. Punta ka rito. Kevin, tayo ka. Dito ka. Yan.
Halimbawa po, si Kevin, siya si Manny Pacquiao. Okay? Mukha bang Manny Pacquiao? O Manny Pacquiao? Siya si Manny Pacquiao. Ganyan ka. Ayan, Pacquiao nga. Okay. Ito naman, okay po, sinong kalaban niya? Sino yung malaki? Hindi si Tyson. Sino nakalaban ni... Ayan. Siya naman si Maga rito, Maga doon. Okay po? In this corner, ladies and gentlemen, is none other than Manny Pac-Man Pacquiao. Okay? And in this corner, wearing yellow shirt with Australian sticker, Maga rito and Maga doon. Okay. Okay. Listen, bago sila magbakbakan, di ba? Yung mga boksingero, anong ginagawa nila bago sila magbakbakan? National anthem. Hindi. Bago talaga magbakbakan. Ano no? Shake hands. Hindi. Bago talaga, no? Magte-training, di ba? Magte-training sila. Rigid training yan, di ba? O kunyari nagte-training kayo. Kunyari training, di pa naman training. Ano ginagawa sa training? Oh, yan. Sige. Shadow boxing. Yan. Sige. O, nag-training na sila, ha? O, nag-training na sila. Okay. Ayan na. Labanan na. Okay. Okay, ladies and gentlemen, we are in MGM Grand Arena. Let's get it to Rumble. Okay. Fight. Ayan. Naglaban sila. Oh. Okay. Ano nangyari sa laban ni Manny Pacquiao at ni Maga rito? At Maga doon? Natalo si Maga rito. Ang daming Maga, di ba? Maga yung mata, Maga yung panga. Si Manny Pacquiao naman, pakit pa rin, di ba? Okay. Nanalo siya. Yay! Nanalo. Winner. Amen. Anong tawag sa kanya? Listen. Anong tawag sa kanya? Hindi. Winner. Siya yung conqueror. Pero nga ng envelope. Pero ng envelope. Ayan. Okay. Dahil siya yung nanalo, ang tawag sa kanya, winner. Or conqueror. Tama po. Conqueror. Siyempre, dahil nanalo siya, meron siyang cheque. Halimbawa, cheque to. Okay, Manny Pacquiao, you just won $150 million. Okay. Nanalo siya. He is a conqueror. Tanong, sino ang more than conqueror? Pasok si Jinky, kunyari. Ikaw, kunyari si Jinky. Hindi ka rito, Jinky. Ito, si Manny Pacquiao. At ito naman, si Mas Pacquiao. Okay. Okay. Listen. Siya yung conqueror. Siya yung nag-training ng matindi. Di ba? Siya yung tumanggap ng mga suntok, ng mga bugbog. Nanalo siya. Okay po? Kanino mapupunta ang napanalunan? Kay Jinky. Now listen. Tingin kayo, she is more than conqueror. Amen? Bakit? Kasi hindi siya ang naghirap, hindi siya yung nakipagbakbakan, hindi siya yung nabugbog, pero sa kanya napunta ang premyo. Amen. Amen. Listen. Ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating lahat. Hindi ikaw at ako ang napako sa krus. Hindi ikaw at ako
ang binugbog, nilatigo, dinuraan, pinutungan ng koronang tinik, sinibat sa gilid, pinako yung kamay at paa. Hindi ikaw at ako yun, hindi. Sino ang pinako sa krus? Walang iba kundi si Kristo Jesus. Hindi ikaw ang namatay, hindi ako ang namatay sa krus, kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya yung nilibing. Siya yung nagpakahirap, siya yung nilibing. Pero hindi siya nanatiling patay. Siya ay nabuhay na maguli. Amen? Now, Jesus is conqueror. Sabi natin conqueror. He conquered death. Napagtagumpayan niya ang kamatayan para sa atin. Now, sino ang more than conqueror? Tayo. Bakit? Hindi tayo ang nagpakahirap, hindi tayo yung namatay, pero tayo ang tumanggap ng lahat ng benepisyo ng paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Amen? That is the power of Christ's resurrection. Mga kapatid, maraming salamat po. Palakpakan po natin sila. Kaya nga, kailangan po natin maunawaan, mga kapatid, ang kahalagahan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo at anong kapangyarihan nito. At higit sa lahat, ano ang benepisyo nito sa ating lahat na mananampalataya. Na alam natin ngayon si Kristo ay buhay. Yes, thank you Lord. Kayo po ay buhay. At siya po ay naghahari. Wala na po kapangyarihan ang kamatayan. Minsan siyang namatay pero hindi siya kayang hawakan ng kamatayan. Siya ay nabuhay na maguli. At pangako niya, tayong nananampalataya sa Kanya. Isang araw, darating tayo dyan, pwede tayo mamatay. Pero ang pangako niya, tayo ay bubuhayin muli. Amen? Hallelujah! Kaya nga, bilang pagwawakas, in conclusion, balikan natin ang tanong, what benefits does the sovereignty of Jesus over death offer to believers? Ano yung benepisyo ng kapangyarihan ni Kristo laban sa kamatayan na Kanya ngayong inaalok sa mga mananampalataya? Mga kapatid, let me tell you this, we will all rise. Amen? We will all rise. Ito ang mga benepisyo, ilan lang sa mga benepisyo na mararanasan natin. Number 1, mamatay man po tayo, mararanasan natin ang resurrection. Sabi natin resurrection. At bukod po doon, pag tayo nabuhay na maguli, tayo ay mababalutan ng immortality. Yung katawang hindi nasisira. At habang nabubuhay tayo dito sa mundo, mga kapatid, may kahinaan pa rin po tayo, may mga problema, may mga tukso sa paligid, mararanasan natin ang salvation ng ating Panginoon. Saan? Sa sumpa ng kautusan at sa kasalanan. At higit sa lahat, God will empower us. Makakaranas ng empowerment. Ano mang pagsubok, ano mang problema, mga kapatid, sa biyaya at grasya ng ating Panginoon, tayo ay magtatagumpay. Amen! So I submit to you all, mga kapatid, this is our blessed hope. Tayo pong lahat ay tumayo. Did you learn something today? Praise God. Praise God. Praise God. Lahat tayo ay umukot, pumikit at manalangin. Panginoon, marami po salamat sa salita ninyo sa hapon na ito. Lord, alam ko po, kami po ay minsan may takot. May pangamba. Lalo na po patungkol po sa aming buhay, Lord God. Which is just natural, Panginoon. Dahil marahil hindi pa po namin naunawaan lahat ng mga bagay na ginawa niyo po sa amin. Subalit sa hapong ito, maraming salamat, Panginoon, sa aming pong tema na to understand the truth. Isa po sa katotohanan, Lord, na kayo po ay namatay, inilibing, subalit hindi kayo nanatiling patay.
pagsapit ng 3 araw kayo nabuhay na maguli. At salamat sa salita po ninyo na aming narinig na kahalagahan at kapangyarihan ng inyong kapamahalaan laban sa kamatayan. Naku, kami man ay dumating sa punto ng aming buhay na kami rin ay mamamatay, pinangako ninyo that we will experience resurrection. Bubuhayin ninyo kami muli. At kami po ay makakatanggap ng immortality. Babalutin niyo po kami ng immortal na katawan, Panginoon. Glorified body. At habang kami po ay nabubuhay, salamat sa kaligtasan. We thank you for your salvation from the curse of the law and from sin. At higit sa lahat, Panginoon, we thank you for the victory in Christ, that you will empower us sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga problema, at ito'y aming malalampasan. We honor and magnify you, Lord God. Nawa ang katotohanan ito ay patuloy na tumibay sa aming mga puso. Ito po'y aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Praise the Lord. At ngayon po ay ihanda na po natin ating pagbibigay. Team Bahay, I encourage you. Ayan po, you may send your tithes and offering. Ayan po, i-flash po dyan yung ating pong GCash. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pagbibigay kaloob sa ating Panginoong Diyos. May babasahin lamang po ako na magmumula sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. Ito po ang sinasabi: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang magtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, pinupuri, sinasamba ka namin, Lord. Tunay nga na napakadakila mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, hari ka ng mga hari, Lord. Narapat lamang na tumanggap ka ng papuri at pagsamba, Panginoon. Lord, tinataas ko po ang pagbibigay kaloob sa iyong harapan, Lord, sa iglesyang ito, Panginoon, ang iyong mga anak. Hayaan mo nga, Lord, na magbibigay sila ng galing sa kanilang sariling kalooban, Panginoon, na para ito lamang, Panginoon, sa iyong kaputihan, para lamang ito sa iyong ikabubuti ng iyong iglesyang ito, Panginoon God. At kung saan man po, Lord, nanggagaling ang mga source of income, Panginoon, patuloy mo itong i-bless ng bawat isa, ng mga small businesses, Panginoon, o ang mga bawat trabaho ng bawat isa, Panginoon, ay patuloy mong i-bless at patuloy mong bigyan kami ng kalalakasan araw-araw, Panginoon, upang matugunan po namin lahat ng mga ito, Panginoon God. Salamat, O Diyos, sa iyo na pinabalik ang papuri, pagsamba at pagdakila. Hinihiling ko po ng lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Sige po, pwede na po natin dalhin dito yung ating para sa Diyos. Thank you po. Hallelujah. Sige po, tumayo po tayong lahat. Little pastor yan, little pastor yan. Okay, pwede po ba natin iunat ating kamay sa ating pagbibigay? Timbahay, iunat po ninyo ang inyong kamay sa inyong mga gadgets. Yan. As a gesture of receiving, una pag-pray po natin itong ating pagbibigay and also receive
the benediction and the blessing from the Lord. Heavenly Father, salamat po. Salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob po ninyo sa amin. Sa pangunawa, Lord God, na kahalagahan na inyong pagkabuhay na maguli, na doon nakasalalay po, Panginoon, ang aming pong pananampalataya bilang mga Kristiyano, na kayo ay hindi na natin patay, bagkus kayo ay buhay magpakailanman. Kaya lahat ng pangako ng Diyos ay oo at amen. Dahil kayo na nangako, ay kaya niyo po itong tuparin. At Lord, kami po nagpapasalamat sa mga biyaya po ninyo, mga blessing po ninyo sa aming mga buhay. Kaya sa oras pong ito, Lord God, tanggapin po ninyo ang inyong ikapo at kalakip ang aming mga handog. Lord, you are our partner sa lahat ng larangan ng aming buhay, sa aming trabaho, sa aming negosyo. Basbasan niyo po ang pagbibigay na ito, bawat sentimo, bawat piso na nailagay ay inyo pong i-multiply, Lord God, at ibalik ng hustong takal sa bawat isa, hustong takal, siksik-liglig, at nag-uumapaw. At Lord, tiyataas ko po inyong mga anak, taas po natin ating kamay sa Panginoon. Lord, dahil sa inyong pong kapangyarihan, dahil po sa inyong, dahil sa kapangyarihan na inyong pagkabuhay na maguli, anumang pangangailangan ng bawat isa, Lord, anumang bagay sa aming buhay na namatay, pag-asa man, pangarap man, o kung ano pa man, Lord God, thank you. Dahil yun po ay kaya nyo pa rin buhayin muli. Salamat, Lord, for immortality na darating po sa aming buhay pagdating ng panahon. Salamat sa inyo pong salvation. Salamat sa inyo pong empowerment. At Lord, marahil kami man ay minsang madapa, but thank you, Father God, because we will rise again. I declare the blood of Jesus over the lives of your people, and I declare that no weapon formed of the enemy against us shall prosper. At Lord, tanggapin niyo lahat ng kapurihan, kataas-taasang pagsamba, parangal, papuri, dahil kayo lamang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng ito. I declare healing, I declare wisdom, I declare protection, I declare salvation of family members, I declare deliverance from the powers of darkness. I declare, Lord God, your blessings upon your people right now. Dismiss us in your love. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Purihin natin, Panginoon. God bless you all in Jesus' name. Amen. God bless you, team bahay. Okay po. Sandali. Sandali lang. Meron lang pong mahalagang importante na announcement. Sige po. Yung sa family day po natin, kung sino po yung gustong sumama, pwede na po tayong magpa-pre-registration po para at least po malaman po natin kung ilan po yung kailangan natin na jeep na i-rent. Habang mas maaga pa po, pa-register na po tayo. Sa yung family day natin, ano po yun, sa April 17 to 18, bali overnight po, tapos meron pong bayad yung mga bata, 350 din, sa mga adult is 500. So ano na lang po, magpa-pre-registration na po tayo kay Sister Hannah. Take note, pre-registration, hindi free registration. Okay po. Pag sabi pre-registration, magpalista na po kayo. Okay po? Kasi bilang lang po ito, ang maximum natin ay 52 lang. Okay po? 52 lang. So, napakaganda po ng lugar. Hindi kayo magsisisi, no? Murang-mura na po ito. Kung kayo ay mag-outing, mas malaki po ang gastos po ninyo. Napakaganda po ng lugar. Amen? Sa Laguna po tayo. Okay po? God bless you, mga kapatid. See you again next week in Jesus' name.